morning mga kabaktol. So andito ako ngayon sa Division Office ng Zambales para umatid ng Court of Honor sa Boy Scout of the Philippines. So samahan ninyo ako sa pagkakataong ito upang makareceive ng award kasama ng iba pang mga kasamahan ko. Okay? So just relax, sit back and relax. Tara! Gold, silver, bronze. Si chairman eh. Oo, syempre. Hello? Basta magaling, saan galing? Zambales galing. Alright. Wow, it seems that our adult leaders are ready in this afternoon's program. So let's start. Alright, so today is a celebration of achievement. We are gathered here to acknowledge the growth and the responsibility each Scout has undertaken. And in advance, the PSP Ramon Magsaysay Council, in partnership with DepEd Zambales, we thank you for being here this afternoon. Welcome to Boy Scouts of the Philippines, Central Luzon Region, Ramon Magsaysay Council, Court of Honor 2024. We are your hosts for today's event. I'm Scouter Aimee. And I am Val. So let us all stand as we express our love and respect as we sing the Philippine National Anthem to be led by Scholar June M. Cabigaw, Wood Badge holder with CML. Sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Scout Salute! Bayang mag-idiw, presang silanganan, anak ng puso, Sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, tuyag ka ng magiting sa manlulupi. Ang inigaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ready in front. Thank you. Please remain standing as we pray and seek guidance and protection to our Father Almighty, to be led by Scholar Catherine U. Pakampara, Wood Badge holder with CML. Gracious and loving God, as we gather here today to honor and celebrate the achievements of our fellow Scouters, we give thanks for the talents, dedication, and hard work that have brought us to this moment. May this award serve as a reminder for excellence in our endeavors, and may we always use our talents to uplift and serve others. We ask for your guidance and blessing upon this ceremony and all who are gathered here. Amen. Thank you, Scholar Catherine. As dedicated adult leaders and Scouters, let's all recite the Pledge of Allegiance, and leading us is Scouter Israel E. Villegas, Wood Badge holder with CML. Sabay-sabay natin bigkasin ang pananumpa sa matawag ng Pilipinas. Scout Site. Ako'y Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa matawag ng Pilipinas at sa bansa sa ilang sa may dangal, katarungan at kalayaan na pinag-iilos sa sabay ng mga Diyos, mga tao, mga kataan para bansa. Ready, front. Thank you, Scholar Israel. And now let's also prove that Scouts are prepared always to perform its promise to BSP. Let's all recite the Scout Oath in Law, which will be led by Scholar Christopher R. Bugayo, Wood Badge holder with CML. Let's recite the Scout Oath in Law with the son. Scout sign. On my honor, I will do my best to do my duty, God my country, the Republic of the Philippines, to help other people at all times, keeping myself physically strong and that way moralistic. Scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, brave, creative, reverent. Scout
embody our vision and mission. May we request Scouter Janmar A. Molina, Assistant Leader Trainer, to lead the recitation of PSP Vision and Mission. Vision and mission. Vision, foremost agents of change in communities guided by the Scout Code and Law. Mission, to help the youth develop values and acquire competencies to become responsible citizens and capable leaders under the Scout Code and Law. To officially welcome us all, let's give a warm round of applause to Scouter Alcalde de Flanuy, DPA Woodbatch holder Vincent L, and our RMC chairman for his welcome remarks. Tayo halos ngayon ay nakangiti. Mahirap kasi ito. Medyo formal tayo pareho. Sa maganda na para po sa ating sa lahat nating kapamilya. Actually, ito pong pagtitipon na ito ay hindi lamang po awarding. Kung hindi po ito ay pagtitipon-tipon din ng mga natin na pagpapatunay lamang po na ang ating servisyo na ginagawa sa ating mga kabataan ay tuloy-tuloy. So, una-una po, binabati ko rin po ating mga kasamahan sa board, ang ating pong housing board. Actually, sa totoo lang po, ay ang pangalan na po natin ngayon ay Ramon Magsaysay, Zambales Council. So, ito po ay may award sa atin noong kami po ay nagpunta sa Buanga, yung Annual National Council Meeting, at binigay na po sa atin yung charter. Ang pinalitan lang po yung pangalan, pero ang council, siyempre, since 1947 pa rin po ang council ng Ramon Magsaysay. Diyan po ang ating mga council members, siyempre, ang dating chairman po ng Ramon Magsaysay Council, walang iba po kundi si Sir Celio Alvarez. Ang ating masipag na Scout Executive, kaya kasi lagi masipag siya. Yung po representative ni SDN, wala po siya, pero parang kayo na rin po, parang hindi ko na rin po, sir, si SDS, Sir Pascado. Season. Season. Season? Season na po. Sir Season. Sean pala. Okay na mo, medyo masaya pag nagkakaman. Ang ating po, kasalukuyan na Vice Chairman ngayon, ng Ramon Magsaysay sa Zambales Council, Sir George Sakupan, at po ang ating Training Commissioner ng Ramon Magsaysay sa Zambales Council, Sir Alan Carbonel, kasi ang ating pong Chairman, Commissioner naman ng program, Madam Daimari Alaganas, at sa ating pong lahat, ang mga narito po ngayon, nakapamilya po natin. Kanina, habang papunta po ako dito, naalala ko yung nagkaroon din po ng awarding sa Annual National Council Meeting, at kami po ay nakatanggap ng award ng Court of Honor. Pero naalala ko na habang naglalakad kami, biglang pumasok bigla akong naging proud sa sarili ko. Kasi parang yung pala yung kabuuan ng ating mga sakripisyo, ng ating mga ginagawa, ng ating pagtsatsaga. At kung paano natin mapagsilbihan ng gusto ang ating mga kabataan, para naman itong ating mga kabataan ay hindi lamang susunod sa ating mga yapa. Kung hindi, ang ating mga kabataan ay magiging miyembro ng ating society, na pagdating din ng araw, ito yung magiging sandigan naman ng ating bansa. So, nakaka-proud din po sapagkat alam niyo po, malipit ko yung sabihin kwento.
meron isang kataga kasi na marinig kong banggitin pag ako po'y nagsasalita. Meron po silang sinasabi na ang tunay na tagumpay ng isang tao ay hindi dahil sa dami ng iyong material na pag-aari. Hindi dahil marami kang sasakyan, hindi dahil sa matagumpay ka dahil sa marami kang bahay, marami kang pera, marami kang alahas. Ang tunay na tagumpay ng isang tao ay depende sa dami ng iyong natulungan. Ang tagumpay ng isang tao ay depende sa dami ng iyong mga labit na napangitig. At ang tunay na tagumpay ay depende sa dami ng mga tao o mga batang na bago mo ang buhay. Yan po ang tunay na tagumpay. At itong Court of Honor na ating pong gagawin dito na matatanggap po natin award, ito lamang po ay paalala ng Boy Scout of the Philippines na tayo po ay patuloy na nakakapagpabago ng buhay ng tao, ng buhay ng ating mga kabataan. At lalo-lalo na dapat nadadala natin ng ating mga kabataan sa tamang landas ng kanilang buhay. Kaya po, unang-una po, pinapaabot po natin ang congratulations sa inyong lahat. At patuloy po natin gampanan ang ating tungkulin. At andyan po naman ang Namun Magsaysay Council, Sambales Council, at usap-usap po kami nila SPS sa ating pong mga board. At pinag-usapan po namin kung ano ang paano pa mas mapabuti ang trabaho natin lahat. Paano natin mas mapaunlad at mas mapaganda. Maaaring may mga kakulangan. Pero pagtulong-tulungan po natin ayusin ang mga kakulangan nito, hindi po para sa ating sarili lamang, kundi po para sa ating mga kabataan at sa mga susunod na panahon. Kaya sa inyo po lahat, sa ating kapamilya, welcome po tayong lahat. Mamaya po ipapakita po namin yung natanggap natin charter ng bago natin. Kaya po tayo po ay pupunta sa mas mataas na level. Andiyan na. Ito po yung natanggap natin sa Buanga. Ang pangalan na po natin ay Namun Magsaysay Sambales Council. May checking na tayo. Checking po ang treasurer ng ating Namun Magsaysay Sambales Council. Member ng council member po natin, si Mr. Senel Bacon. Siya, dito po kayo sa harapan. Kaya po, sa inyo po lahat, sa ngalan po ng Boy Scout of the Philippines, sa Namun Magsaysay Council, Sambales Council, kailangan magsanay na. Congratulations po at mabuhay po tayong lahat. Thank you po, Sir Alcalde, for the fervent welcome. Fellow Scouters and adult leaders, we are privileged to hear a message from our Council, Scout Commissioner, and of course our Schools Division Superintendent of DepEd Sambales, Scouter Jesse T. Ferrer, CESO 5 wood badge holder, but because of his busy schedule, we have here our SGOD Chief, Scouter Ryan Sean, EDD, to give a message. Let's give him a round of applause. Dahil hindi mo tinuturo yung values per se na dinidiscuss sa loob ng classroom, pero natututunan yung mga pagpapahalaga dahil sa nagiging na experience ng tao, ng scouter, ng ating mga bata. No? Alam niyo po, isa sa natutunan kong maganda ay yung kahalagahan ng disiplina. Diba? Sa scouting movement. Pag sinabi ganitong oras, ganitong oras. Pag sinabi ganito, dapat ganito. At malaki po ang naitulong nun, hindi lamang sa professional growth ko, kundi maging sa paglago ko rin bilang isang tao. Dahil aminin natin sa hindi, nandito tayo sa kung nasaan tayo, may malaking ambag ng scouting movement. Diba dahil simula bata tayo, grade school tayo, elementary tayo, nandiyan ang scouting movement.
at malaki ang naitulong nito sa paghubog ng ating pagkatao. Natutuwa rin po ako dahil I am currently attending the Ukit Marangal program of the regional office. And I was designated as the vocal person of Ukit Marangal. Kaya kung kanina po, napansin ninyo, sabi ko, isang marangal na araw sa inyong lahat. Si Ukit Marangal, ang goal po niya ay magkaroon ng marangal na pinuno, marangal na guro, marangal na paaralan, at marangal na mga mag-aaral. And I think one good support that the scouting movement can offer to this program ay yung usual formation po na binibigay natin sa ating mga paaralan. Kasi yun kung Ukit Marangal ay value-based formation. Highlighting the value of integrity. Alam niyo po, ang pinaka-paborito kong definition ng integrity ay it is the congruence of what you think, what you say, and what you do. Ulitin niyo po. Integrity is the congruence of what you think, what you say, and what you do. Sabihin kung ano ang alam mo, yun yung sinasabi mo, at yun din ang ginagawa mo. Bigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa. When I was still a college student, ang sabi sa akin ng isang professor, sa amin sa klase, kayo, pag mga naging teacher na kayo, never ever kayo dapat magmumura sa loob ng classroom dahil masama yun. Very energetic po yung professor ko. Lakad siya ng lakad hanggang sa bumangga siya sa table. Ang first reaction niya, aray ko, utangina. Where is integrity? Hindi tugma yung sinabi niya sa kung ano ang kinilos niya. And I think the scouting movement is towards the goal of Ukit Marangal. Because of the values being injected to our system by the scouting movement, mas magiging maganda yung partnership ng scouting movement at ng Department of Education towards the goal of Ukit Marangal in preparing our personnel, students, and school leaders to become persons of integrity. Kaya po, ako natutuwa dahil na-invite po ako ngayong hapon, accidentally. And yet, excited po ako simula kahapon, kaya talagang nagtatawag po ako sa mga taga-San Antonio kung sino ang matitiraman ko ng type A uniform para hindi po ako naiiba sa inyo. And yet, because of that excitement, kanina sabi ko kay ASDS, iniisip ko ano kaya ang sasabihin ni Sir Jesse Ferrer kung siya ang mag-message dito ngayon. Sabi ko kay AS, hindi ko lubos maisip kung ano ang line of thinking ni Sir Jesse Ferrer. Kaya ang sabi ko kay ASDS, I will just share some of my experience in the scouting movement. Lahat po ng meron kayo ngayon, kung ano man yung matatanggap ninyong merit and honor today, is because of your efforts, because of your sacrifices. Hindi birong umattend ng training ng scouting. Totoo po yun, hindi ba? Isang linggo, 2 linggo, na wala ka sa eskwelahan, wala ka sa bahay mo, nasa field ka, naka-tent, at nag-training. Yun pa lang ay malaking effort na at malaking sakripisyo. But I think, iniisip ko rin, bakit marami pa rin teachers, marami pa rin school heads ang nananatiling tapat sa scouting movement? Because of growth. Dahil may paglago. At minsan, madalas, yun naman talaga ang hanap natin bilang mga tao. Ang Schools Division Office po ay nakasuporta sa Boy Scout of the Philippines, Ramon Magsaysay, Zambales Council, parating sa inyong pong mga programa. Ngayon lang po yata hindi naka-attend si SDS sa inyong activity because of the so many activities of the Division Office. Kasalukuyan po siyang nagka-camping sa Baitan School. Umakyat po kasi sila ng Botolan para dalawin yung 2 pang eskwelahan doon na hindi pa po na
pupuntahan na dadalaw ng ating superintendent. Again, doing service to our people. And I think that is also one of the goals of this movement. It is doing service to the young. Giving them what value should they learn during the activities of the Boy Scout of the Philippines. Hindi ko lang po makakabahin. Gusto ko lang pong iparating na ako ay masaya dahil nandito ako. Sadyang biyaya na ako po ang napag-uusan ng ating School Division Superintendent at makasama kayo. Sa ngalan po ng ating SDS, Sir Jesse Ferrer, ang aming pong pagbati sa lahat ng mga awardan at ang aming pong paggalang sa buong council na Ramon Magsaysay Sambates. Maraming salamat.